Naroon, dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, bumanat na naman po si Quezzo Escudero. Umiwas daw tayo na magpadala dito po sa tinatawag niyang mga, anong tawag niya? Mga itim na propeta. Huwag tayong magpadala sa mga propeta ng kadiliman. Iyan. Siyempre, alam niyo po kung sino po yung tinutukoy dyan ni Chis Escudero. Wala pong iba kundi si BP Sara at saka si Amy Marcos. Ngayon, kung ganyan po ang mga pronouncement ni Quezzo, paano po tayo makakatiyak, no, na magiging patas po siya pagdating po ng impeachment trial? Kung ngayon pa lang po, unprovoked po yan, hindi po siya binabanatan, wala pong pake sa kanya, no? Wala naman pong bumibira kay Chis Escudero. Kumbaga, ma-justify lang yan na umaatake ka kung binabanatan ka, di ba? Kumbaga, di ba, babalikan nyo po, may pronouncement po siya na iwasan ng mga senador, no? Iwasan ng mga senador na magpakita ng pagiging bias kasi tatayo po sila na judges . Kaya po eto, kitang-kita po kung banat ka ng banat sa mga Duterte, kitang-kita po na ikaw ay anti-Duterte tapos ikaw ang mamumuno. Yung mga senador po, boboto lang di ba? Boboto lang po kung guilty or not guilty si BP Sara o ikaw, samantalang ikaw sa proceedings, pwede mong patigil, pwede mong kampihan. Yun po yung nakakatakot dun . Parang magiging, ang iniiwasan po natin dito sa, nasalang na po dito si BP Sara sa impeachment, hindi, sa may mga investigasyon dito sa Kongreso, sa HOR. Kung hindi po patas yung hurado, lalo na po ikaw ang magdadala, di ba? Ikaw po yung magbibigay ng direksyon Ikaw po yung pinuno ng Senado. Kaya po delikado tayo rito kay Quezzo. Ang tangi pong kinakailangan nating gawin ay ituloy po natin, no? Ituloy po natin yung pagboto sa ating mga kandidato. Huwag po tayong magduda. Kasi pag nagsimula po tayong magduda sa Duterte, pag pinagsimulan po nating magduda at iboboto na, ano ngayon kung matalo po yung binoto natin? Kasi ang pangit po no? Dadayain lang. Yung mga ganyan po, panay pagdududa lang yan na kesyo dadayain lang, na kesyo wag po kayo magbigay, no? Kinakailangan po nating iboto, no? Kinakailangan po nating iboto si BP Sara, hindi, mga kandidato natin para makaligtas po si BP Sara mula po rito kay Quezzo Escudero kasi napupunan na natin yan Una, dineklara niya na walang illegal. Taliwas po sa lumalabas sa mga investigasyon sa Senado. Dinideklara po ni Quezzo na wala pong illegal sa pagpapahuli kay Tatay Digong, no? Wala pong legal po. At nagbibigay siya ng sarili niyang katwiran. Okay. Malala po itong ginagawa ni Quezzo Escudero kasi delikado po to para sa atin, no? Kaya sama-sama po tayo. Yan po ang mga pag-uusapan natin at ano pa, tuloy-tuloy lang po sila sa paninira. Believe ka rito sa mga Marcos loyalists, sa mga Dilawan, sa mga Makabayan blacks, no? Sila na yung patuloy na naninira, sila pa yung magbibintang na sinisiraan natin sa kanila. Ang ginagawa po natin, patuloy po natin pinopromote yung Duterte na iboto po natin sarado, iboto po natin na isang buhos po. Yan lang po makakaligtas sa Pilipinas. Opo,
Bakit po Pilipinas? Kasi po, kung hindi po natin gagawin yan, kung mananaig po ang puwersa nito nila Escudero, kung marami pong mananalo na mga makamarcos, mananaig po yung puwersa ni Escudero, alam nyo na po ang mangyayari kay BP Sara. Hindi lang po siya matatanggal bilang Vice President. Alam na alam po natin na isusulat po nila sa kanilang o isasama po sa kanilang verdict na hindi na po makakatakbo si BP Sara Duterte in perpetuity. 'Di ba? 'Yun yung nakakatakot dun eh. Hindi po importante yung mawala po siya bilang Vice President, pero yung pong hindi na siya makatakbo, wala na po talagang aasahan ng Pilipinas. Okay, yan po pag-usapan natin, pero bago yan, pindot na. Okay, kahapon, nasubaybayan nyo yung mga nanood sa amin kahapon na papunta po kami sa pagpapako sa krus. Alam nyo po, imbes na ako, sising-sise ko kahapon, no? Kasi muntik na po yung na-hospital po ang aking may bahay, no? Dahil po sa sobrang init. Kaya po ito, kinukwento ko po para maging lesson po sa ating mga 50 years old pataas. Kasi po yung lugar, syempre, gusto mong ma-experience, tapos vlogger ako, gusto kong makunan, di ba? Buong akala ko po, mga alas 3 pa po yung pakuan, di ba? Kaya kumain muna kami. Buti nga, kumain din kami. Tapos sobrang init po. Sobrang init po doon sa lugar na yun ng Pampanga. No? Doon sa pinagpapakuan po sa krus. Tapos nagtaka kami. Ang problema po, doon sa lugar na yun, konting kwento lang po, no, para maano rin tayo. Ang problema po doon sa lugar na yun, dahil siguro hindi naman siya intended para maging tourist spot, di ba? Ang tingin ko may bakanting lupa lang. So dahil may mga nagpapapako, maliit lang po yung mga kalsada ron eh. So ginawang one way, tapos dahil ang dami pong tao, siksikan, hindi ka makakalabas agad. So ang nangyari po, nauna na ako sa kanila. Sige, mauna na ako. Dito po, kasama ko yung dalawang anak ko at saka yung misis ko. Ang nangyari po ron, sa sobrang init po, hindi mo na may papasok yung sasakyan eh. Malayo pa yung paradahan. Tapos hirap pa rin sa paradahan. Tapos sobrang init. Mga alas 2 yata yun o alauna. Sobrang init ng panahon. Tapos susugurin nyo yun. Payong lang ang dala. Ako nga hindi nakapagpayong eh. Malapit lang naman kung tutuusin. Kaya lang yung sobrang init. No? Tapos, pagdating po dun, nakakuha ko ng konti, binababa na po yung mga pinako. Pagdating ko po rin, binaba na po yung gumanap na Kristo. Binaba na po yung nasa kaliwa. Hindi ko alam kung si Dimas o si Estas. Naabutan ko po, binababa na sa krus. Tinatanggal na yung pako. Yun po yung nakunan ko ng video. Ang problema po, pagdating nila misis, eto na. Iba na po yung pakiramdam. Yung na-heat stroke na hindi. Tapos, binigyan muna ng para may masmasan, meron namang first aid doon. Eto ngayon yung problema, yung palabas. 'Di ba okay na kasi okay na ako, sabi ni Mrs. Uwi na tayo, punta na tayo sa kotse. May second batch pa o wala na, hindi ko na alam, hindi ko na inintindi. Ang problema po dahil ang sinakyan lang namin yung bike, yung bike lang po. Tapos papunta po kami ron. Kami nakarating. Yung mga anak kong dalawa nag-tricycle, hindi ngayon makalusot basta dahil sobrang dami ng tao, sobrang dami ng sasakyan. Hinintay pa namin, doon na naman, inatake na naman yung misis ko, sobrang init. Hilong-hilo na talaga. Wala pa yung sasakyan. Tapos pagsakay namin, sobrang init pa rin dahil babad yung na-traffic po kami, emergency na, dadali na namin sa ospital, misis ko, hindi po kami makalabas-labas. Yun po talaga ang di ko makalimutan. Nagpatulong na kami sa pulis.
Kaya nag-traffic na yung pulis. Wala talaga, hindi pa rin umaandar. Talagang yung mga pulis, may alalay na kaming pulis na nakamotor para makatakbo kami na maayos. Pero talagang one way po eh. Yun po ang isipin natin, no, mga kapatid. Yun, after ano naman, mabuti, siyempre, hindi ko pinatutulog kasi sabi ni Mrs., pupupo na siya. Tapos nasusuka siya, dito na lang, makiusap na lang daw kami sa mga mga tao ron. Sabi ko, hindi, ganito yung mga inaatake. Siyempre, nakakapagbasa tayo. Inaatake na to, hindi ko pwedeng tumigil pa kami. So, yun po, buti na lang may malapit na ospital na emergency kagad na ano naman po, na lagyan ng suwero, na suwerohan. Yung pala parang bumaba po yung dugo. Baliktad to misis ko. Ako na high blood siya, bumaba ang dugo. Pero yung mga 1 oras kayong naipit po na halos walang andaran dahil po sa ganun. O kayo po, naku, ano po, no, mga kapatid, sana kung tayo po ay 50 pataas na, pupunta po tayo sa mga hindi natin alam tapos initan. Tapos hindi po tayo makakalabas agad dahil alam natin maraming tao. Yung mga dinadayo-dayo. Opo, buti na lang po naagapan nga may malapit na ospital. Kung hindi, iba na yung hindi na namin alam, hindi naman kami mga doktor. Pero ang alam ko dapat hindi siya makatulog kasi yun yung sa first aid eh. Yun yung ginawa sa kanya. Pinirst aid na siya ron eh. Tapos dahil pagbalik namin sa kotse, wala pa yung mga anak ko, yung nakasarado pa, nainitan na naman kami. Ayun po yun. So, ano lang po, no? Sana tayo, mamili po tayo ng pupuntahan. Yung open po yung space. Yung anytime po na mainitan tayo, pwede po tayong may emergency pong pagdadalan sa atin. Hindi na po natin kaya sa edad natin. Iba po yung init. Iba na po yung mga init ngayon. So pasalamat ako, ito na si Mrs. nagpapahinga na. Naiuwi rin namin kagad. Pinababa lang po, pinataas lang po actually yung kanyang blood pressure. Sinuweruhan kagad. Tapos nung nakakausap na namin na matino, kasi hindi natutulog na lang, ginigising ko na lang. Yan po ang aming muntik nang maging gusto namin makasaksi ng kakaiba, mahal na araw. Pero iba pa pala, no? Makakasama pa pala. Ingat-ingat po tayo, hindi na po tayo bata lahat. Iba po tong init na nararanasan natin ngayon. So ano lang po yan, sa experience lang po namin. Sana kung may pupuntahan po kayo, ay madali kayo makakalabas, kung ano man, madali kayo maitatakbo sa ospital. Takot na takot ako kahapon eh. Sa nagaganap. So yun lang po, no, paalala po sa atin. Grabe na po yung init, hindi na po yan simple. Yung misis ko noon ko lang nakita, nahimatay na rin yan eh. Nasa Disneyland kami. Init din, sobrang init din. Pero hindi po ganito, kakaiba na po yung nangyari. Okay, 50 pa lang naman misis ko. Di na dapat sumusugod sa mga ganun, no? Wag na po tayo. Sila po nagpepenitensya, kaya po sila nasa initan, nagpapapako pa nga sa krus eh. Okay na po, siguro mga 1 oras lang kami sa ospital, tapos nakauwi na rin agad. Ngayon po, okay na sinisermo na ako. Pag nananermo na, okay. Okay, balik po tayo dito, no, sa sinasabi po ni Senate President. Ito po ang sabi ni Chis. Huwag tayong magpapadala sa mga propeta ng kadiliman na nagsasabing itim at hindi makulay at maliwanag ang bukas. Ayan po yung mensahe niya sa Lenten na message niya. Alam mo, Chis, alam natin kung sino yung binabanatan mo, no? Sino ba yung may commercial na itim? Hindi ba si BP Sara, at saka si Amy Marcos?
Hindi, nakapagpahinga na po kagabi. Sermon pa inabot. Thank you very much kay Gregory sa 10,000 won. Opo, kinakailangan po natin, inom po tayo ng inom ng tubig. Wag na po tayo masyadong ano. Okay, maraming salamat po sa mga nag-alala. Ito po, kakaiba talaga tong Senate President natin. No? Sabi nga niya, eto tignan niyo kung gaano ka-contrast. No? Ang Semana Santa ay nagbibigay sa atin ng pagkakataon na magnilay at manalangin upang suriin ang sarili bilang isang mabuting Kristiyano. Di ba? Maganda naman yung sinasabi mo. Ito ang panahon na isang tabi muna ang anumang hidwaan, panggagamit, panlalamang, pagkakaiba ng pananaw at ang politika na madalas na naghati sa atin. Okay. Kapwa muna bagong sarili. Alam mo, isang tabi muna ang anumang hidwaan, panggagamit, panlalamang, pagkakaiba ng pananaw. Bakit bumabanat ka? Sa kanila po kasi, yung pag sinabing isang tabi muna natin, pag sinabi po na itigil muna natin yung banatan, sila lang ang pwedeng bumanat. Yan yung problema ng mga tao na to, no? Wala pong pinipili eh. Semana Santa na, bumibira pa eh. Pero sa kanila, pag sila bumira, wala pong masama. Pero pag sila po ang binibira, yun po ang masama. Alam mo, Chis Escudero, wala na kaming tiwala sa iyo. Ang problema, ikaw ang Senate President. Kaya po tayo nananawagan po, no? Na ibot, pwede na mangampanya ngayon dahil sa Huwebes Santo at Biyernes Santo. Nananawagan po ulit ako sa lahat po ng kulto ni Digong at sa lahat po na nakikinig ngayon na iboto po natin yung Duterte. Yan lang po makakapagligtas dito sa atin. Kaya po nariyan niya si Escudero, isa lang po ang titiyakin yan. Si Escudero po, the way na kinakampihan niya, no? The way na binibira niya yung mga Duterte at kinakampihan niya tong mga Marcos, wala po tayong aasahan na fairness dyan sa paglilitis na pamumunuan ni Chis Escudero. Ang aasahan po natin, yung sarili natin. Tayo po ang magpapasya. Hindi po si Chis at ang mga senador. No? Paano po tayo makakapagpasya? Iboto po natin yung mga kakampi ni Duterte. Yan lang po ang tanging pag-asa natin. Huwag po tayong umasa na, ay, fair naman to si Tito Soto. Ay, fair naman to si Lito Lapid. Ay, fair naman to si Lacson. Fair pala sila eh. Bakit sila kumampi kay Bongbong Marcos? Alam nyo po, bago mag-eleksyon, eto lang yung eleksyon, nakakatatlong taon na si Marcos, hindi nyo pa nakilala? Di ba? Bakit kumampi pa rin kayo? Kaya nga po, ngayon, tarantan-taranta sila. Ang dami pong issue ng alyansa. Ito lang po ang tanging pro-admin ng mga kandidato na natataranta. Natataranta dahil naubusan na ng budget. Baka pati yung budget para sa kampanya nyo naibulsa na. Sa dami po, eto real talk tayo Sa dami po ng pinamigay nyong ayuda, dapat matataas na sa rating lahat ng mga bata nyo. Kataka-taka, di ba? Bakit ang daming pinamigay na ayuda, kulelat pa rin? Kulelat pa rin sa rating si Martin, kulelat pa rin sa rating si BBM. Ngayon, humahabol na po si Chis Escudero. Wala na siyang manilang eh. Hindi na nakakapanlil lang. Ngayon, nakikita na kasi yung tunay na ugali. Biro mo, bakit ka babanat sa mga Duterte ngayon? Hindi ka naman inaano. Di ba? Simple lang po yan. Kaya siya nalagay dyan, parang si Anticler yan. Isa lang po ang trabaho nila. Maging attack dog ng mga nasa Malacanang. Hindi ko sinasabing yung pinuno lang, yung mga nakatira sa Malacanang, maging attack dog to. Kita nyo naman, kitang-kita po. Sa lahat ng mga picture, kasama yung si Quezon Escudero. Huwag ka mag-alala. Sa susunod na kongreso, tanggal ka na sa pagiging Senate President. Hindi ka na rin maasahan. Tama yung ginawa mo, dinelay mo. Akala mo kasi mananalo, di ba? Dinelay niya eh. Akala niya,
maraming mananalo. Kasi yun yung unang mga labas ng survey. Oh. Magaling masyado yung presidente nila. Magaling masyado yung presidente. Pinakulong si Duterte. Alam niyo po, ang mga Duterte, konti lang po dyan yung winnable. Kung tutuusin. Sa normal na buhay, ano po yung normal na buhay? Yung ang botohan po, pagparaan po ng pagboto natin ay hiwa-hiwalay. Yung paraan po ng pagboto natin ay isa-isa kung sino yung kursunada natin. Sa normal pong buhay, marami pong hindi papasok dyan sa Duterte. Hindi. Ang ginawa niyo abnormalidad Ito lang ang presidente na nagpakulong ng dating presidente ng Pilipinas. Hindi dito sa ibang bansa. Baliktad Si Harry Roque gustong-gusto niyong bumalik sa Pilipinas. Si Tebes gustong-gusto niyong bumalik sa Pilipinas para dito litisin. Pero si Duterte ayaw niyong litisin dito. Bakit? Alam niyo na wala naman talaga. Kita niyo nga, pati nga yung ID. Saan ka nakakita? ID ng mga testigo nila. ID ng mga sinasabing biktima kuno. Tinututulan. ID. Dahil antay-mahirap daw yung paghanap ng ID. Yung pala, nakalagay pala yun sa ICC. Na kinakailangan siguraduhin na yung sinasabing biktima ay totoo ang identity. At ano pa po ang makakapagpatunay na totoo yung identity niyan, kundi mga ID. Alam nyo na kung bakit. Alam nyo na kung bakit ayaw na magkaroon ng mga ID ng mga biktima. Kuno. Di ba? Oo nga, libre naman. Hindi naman. Alam nyo na Yan, isa pa yan si Conti. Ngayon, umaangal. Hindi ako NPA, hindi ako CPP-NP. Wala kaming pakialam sa'yo. Hindi ka pa rin namin iboboto. Ang pinaka nakakatawa po sa lahat, may nabasa ko, hindi ko alam kung joke yun o hindi. Handa na raw sana yung alyansa na tanggalin si Aimee tsaka si Villar at ipalit si Kiko tsaka si Bam. Kaya lang, buhat daw na kumain ng dahon si Kiko. Kiko, bakit? Alam nyo kung bakit hindi ko iboboto si Kiko bukod sa dilawan siya hindi ko talaga iboboto si Kiko kahit kailan, lalo na ngayon. Iyakin ang dami na pong iyakin Biro mo kumain ka sa kaldero, tapos iiyak ka. Live to. Roelio. Tapos iiyak ka na binabanatan ka dahil kumain ka sa kaldero. Ano ba naman nanghingi ka ng tigsa 10 pisong plato? Humihigop na nga. Ikaw ang gumagawa ng para pag-usapan ka. Nung pinag-usapan, putya, galit. Bakit daw siya pinag-uusapan? Kulang na lang sabihin, magdedemanda na naman siya Mahilig magdemanda yan Walang katataran ng putya. Anong mangyayari pag may binatikos ka? Sampa ng... Di ba nung senador yan, panahon yata nung pandemya yun Putya, ang hilig-hilig magreklamo, magdemanda niyan. Pag binatikos mo yan, demanda ka kagad niyan. Yan ang... Kaya walang katotoran yan Hindi lang Marrojas, daig pa niya si Marrojas. Si Marrojas kasi, okay sa kanya pinag-uusapan siya Di ba? Eto, putya, galit pag pinag-usapan, kaya talo pa si Marrojas. Ang pinakamalapit nito, ang gustong tablahin. Ewan ko kung ano naisip nila, ang gusto nilang tablahin si Abalos tsaka si Tol. Kawawa ka naman, Tol. Binasura ka na ng mga Duterte dahil traidor ka. Ngayon, bala ka pa basura ng mga taga-alyansa. Kung nag-Duterte ka lang na solid di ba? Bakit naman incomparable naman si Rodante Marcoleta kaysa kay
ang layo naman ng kagalingan ni Marcoleta kaysa kay Kiko. Pareho, kilala po natin yan eh. Ay, okay na po yung misis ko. Kat, dito ka. Pakita ka lang, kaway ka lang. Nag-alala sila sa iyo eh. Oh, wala na siyang makeup. Ito po, okay na po. Para po sa mga nag-aalala pa sa misis ko. Ayan na po ang aking. Okay na. Hindi nakakabat talaga kahapon. Ay, baliktad man. Hanggang gitna lang yan. Hanggang gitna lang. Yan. Kaya nahatak mo ron. Pwede rin naman kung gusto hatakin. No? Ayan po. 50 anyos na, nagpabilad pa para makita yung Kristo. Wala nakita dahil pagdating doon, nahilo na. Pagdating doon, nahilo na. Dinala ko na kagad sa ano eh. Tapos mga 20 minutes kami ron, pinagpahinga siya ron. Di okay na. Yan. Kaya ngayon, ano lang talaga yung sa init. Pero kung hindi po namin nadala sa ospital, wala po talaga. Talagang delikado. Okay. Ano pa ba pag-usapan natin? Ito po. Ayan, wala tayong pag-asa diyan kay Kiko. Basa po tayo ng mga iba pang mga tweet dito sa ating X. Mataas daw ang rating ng isang absentee government employee sa OBP. Tignan nyo. Kino-question po yung rating ni BP Sara. Alam nyo po, mahirap po yun kasi marami pong rating survey company. Normal po yan tuwing election. Dumadami po yung mga survey company. Pero titignan nyo rin po no, kung kapani-paniwala ba yung survey company. Ang alam nyo po, wala pong ibang basihan ng kung paano malalaman kung kapani-paniwala. Kung hindi, yung taon, kung gaano nakatagal yung survey company niyan. Kasi may mga ginagawa pong survey company para lang po maglingkod sa isang kandidato. Tapos pag natalo yung kandidato niya, wala rin pakinabang, di ba? Kunwari, nagtayo ng survey company para mapakinabangan ng kandidato. Halimbawa si Martin. Martin na lang, wag na nating bigyan ng apelyido. Halimbawa si Martin, nagtayo siya ng maraming survey company para palakasin yung kanyang sarili, di ba? Tapos ang tataas sa mga survey company niya. Pagdating ng eleksyon, kulelat. Ibig sabihin, sayang lang yung bayad sa inyo. Wala naman pala kayong, hindi kayo pinaniwalaan ng tao. So, kaya po napaka-normal po. Ngayon, isa-isay natin yung mga sulpot. Meron pong no limit tanghere o tanghere. Meron pong yung Octo Arts Dancers o Octa Rizal. Ngayon, meron pa WR numero. Kita nyo? Ang dami, di ba? Yung sinasabi po na sinerch ko po eh. Sino ba nagsabi na majority daw ng Pilipino ay naniniwala o sang-ayon na si Tatay Digong ay malitis sa ICC? Yung pala, yung survey na yun, WR numero lang. Lintik na yan. Sino ba yung WR numero na yan? Na hindi nga namin kalala kung sino yung kailan sumulpot yan eh. Yun po yung mga papel nila eh. WR numero. Sasabihin, Filipinos wanted Duterte to be tried at ICC. Di ba? Pucha, majority ng Pilipino. Tapos ibabalita na ng mga kakampi nilang media. Kaya nagtaka si di ba? Nagtaka si si Karen Davila, tinatanong sila. Paano mangyayari na tumataas lahat ng mga pro-Duterte, bumababa yung survey ni Bongbong Marcos, tapos naniniwala na dapat i-trial si Tatay Digong. Isa lang po ang paliwanag dyan. Yan nga mga ganyang survey na yan, ang hindi ka panipaniwala. Ngayon, kaya po yung mga survey, sa dami po ng survey,
Maski po yung mga press na alam nyo na anti-Duterte, hindi na rin nila pinaniniwalaan yung ibang mga survey. Alam na nila yan eh. Kaya lang siyempre obligado sila na palakasin yung mga amo nila. O, amo nyo yan. Kaya yung mga tao sa mga vlogger naniniwala dahil nangangamuhan kayo. Okay. Kaya po ito, mataas daw ang rating, kino-question nila, hindi nyo pwedeng questionin yan. Pulse Asia yan eh. Baka hindi pa kayo mga tao, Pulse Asia na. Matagal na po yung Pulse Asia na yan. Yan po ang trabaho nila. Di ba? Tapos tatanungin, who paid who? O kasi mukha kayong bayaran eh. Ang mga Duterte po, hindi nila kinakailangan magbayad. O, pinapresent nila ang tunay daw na madilim, maitim ay yung panahon daw po ni Tatay Digong. Paano mangyayari yun? Ang taas ng rating ni Tatay Digong. Di ba? Yan yung problema ninyo eh. Si Tatay Digong, mataas ang rating. Paano madilim? Ang liwanag at pag-asa mensahe na muling pagkabuhay at huwag natin payagan at tayan ng sino man na nakawin at bawiin to sa atin. Alam mo, ginagandahan mo lang mga sinasabi mo, Chis Escudero eh. Pagka ba nagsasabi ng totoo, propeta na ng kadiliman? Totoo naman, Chis Escudero, totoo naman na madilim po ang pananaw ng mga tao ngayon eh. Kaya nga ang baba na ng rating ni Marcos eh. Huwag kang mag-alala. Next month, mababa ka na rin dahil nakita ng tao na pinigilan mo yung subpoena. Ngayon, tanungin kita. Ano na ang pag-aaral? Kumusta ng pag-aaral ng legal mo? Sabi mo, kaya ka hindi nakapag-subpoena. Pinapaaral mo sa legal mo. Ano sabi ng legal mo? Legal ba na isubpoena? Siyempre, wala na yun. Palusot niya lang yun. Hindi ko pipirmahan yan. Papaaral ko muna sa legal. Tagal naman mag-aral ng legal mo. Ang tagal naman mag-aral ng Senate. Legal. Ito pa isang tanong. Show cause order. Na-contempt mo na ba sila Kanilaw? Sumagot na ba sila Kanilaw? Sa show cause order mo? Pinagbubula mo kami. Binanata mo si Amy na mali yung ginawa. Nagsisinungaling sila Kanilaw sa Senado. Sila Kanilaw ang tama, si Amy ang mali. Kinontempt. Puta, pinagsisinungalingan yung pinamumunuan mo, okay lang sa'yo. Basta makapaglingkod ka lang sa amo mo. Ayan, Kachis. Okay, eto po si Martin. Sa pamilyang Duterte, konting galang naman sa mahal na presidente. Ano ka mo, Martin? Konting galang, pinakulong nga. Kayo nga, pamilya nyo nga walang paggalang. Yung pinsan mo nga, nagpakulong kay Tatay Digong, sabihin mo, galang. Kalokohan nyo. Hindi nyo nga ginalang yung batas natin. Hindi nyo nga pinadaan si Digong sa korte natin. Basta nyo dinala Tapos sasabihin mo, igalang. Yan po sila balikan ko lang to. Absentee daw po si BP Sara. Binabaliktad nyo po. Si BP Sara po, ilang beses lang po yan. Ang pagkakatanda ko, tuwing lalabas si BP Sara, ginagawa nilang issue. Nagpaalam si BP Sara, ipapagamot ang nanay sa Germany. Bakit sa Germany? German yung nanay niyan. Siyempre, may tiwala yan sa German. May dugon German, di ba? Hindi ko alam kung bakit doon sila magpapagamot. In-issue ng mga yan dahil may bagyo na raw. Bakit pupunta ng Germany? Akala mo hawak ni BP Sara yung yung pagtugon sa bagyo. Ngayon, eto naman po. Absent daw ng 1 buwan si BP Sara. Dahil nagbabakasyon daw sa Hague. Anak ng pupa, Alam nyo, ganyan no? Ganyan po kayo tumingin. Ang tingin ninyo, bakasyon.
Yung ginawa ni BP Sara sa dahig, bakasyon? Talaga? Sino ba nasa dahig? Nakita nyo ba na si BP Sara Duterte namamasyal sa dahig? Nagpapapicture sa kung saan-saan? Talaga? Nagbabakasyon? Yan po yung, kita nyo ha. Kaya walang naniniwala sa inyo, mga tukmul kayo. Alam ng lahat ng tao na pinakulong ninyo si Tatay Digong. Alam ng lahat ng tao na yung Pilipinong dating presidente, hindi lang po siya simpleng presidente, yung pinaka-respetado, yung pinaka-magaling na Pangulo, yung pinaka-minamahal na Pangulo pinaka-minamahal na Pangulo ng mga Pilipino, pinakamataas na rating, pinakulong ninyo sa ibang bansa. Tapos, yung anak na Vice President, na tanging abogado, ang tingin nyo nagbakasyon? Gusto nyo hayaan lang? Alam na alam natin na si BP Sara ang nag-ayos ng legal team ni Tatay Digong. Yung presidente ninyo ang naglalamierda. Unang 2 taon ni Marcos, ikot ng ikot. Anong katwiran kunwari? Nag-iimbita ng foreign investor sa Pilipinas, kaya umiikot. Ayun po, no? Ganun ba? Sige. Huwag mong problemahin yung sarili mo. Paulit-ulit na pala ako na problema ka pa. Alam mo, eto, bago lang to, sinasagot ko lang, wala akong pakialam kung paulit-ulit ako. Wala ka rin pakialam. Huwag kang manood. Wala akong pakialam kung ako paulit-ulit dito. Ang sinasabi ko lang, sinasagot natin sila. Anong gusto nyo mo? Mag-imbento ko ng kwento? Okay. Paano nyo po paniniwalaan sila? Sinasabi nila nagbabakasyon si BP Sara. Alam natin lahat yung kwento. Napanood natin yung kwento na si BP Sara ang nagbuo ng legal team. Dito po sa channel na to, malaya po kayong bumati ko sa akin. Okay po pag kumukontra kayo. Pero pag naiinip na kayo, sasabihin nyo pa ulit-ulit lang ako, tanggalin ko na kayo para hindi na kayo. Problema pa kayo. Uulitin, ito talaga pa ulit-ulit. For the million times. For the million times, ito lang po ang sasabihin ko. Nung araw, 5 lang po ang istasyon ng TV. Channel 2, Channel 4, Channel 7, Channel 9, at saka Channel 13. Nakakapamili pa po ako ng gusto kong panoorin. Di po ba? Ngayon, milyon na yung pwedeng panoorin, manonood dito kay Badong at sasabihin, ayoko nung sinasabi mo. Ayoko na sinasabi mo, napakinggan ko na yan. Paulit-ulit ka. Ayoko na sinasabi mo, Badong. Ayaw nyo pala, lumabas lang kayo. Putang. Naintindihan nyo yun? 5 lang ang channel. Ayaw ko sa channel 2, lipat ko sa channel 4. Ayaw ko sa channel 4, lipat ko sa channel 7. 5 na lang, nakakapamili ka pa ng papanoorin. Ngayon, milyon, ini-insist nyong manood sa akin, pero gusto nyong baguhin ko yung topic ko, gusto nyong baguhin. Utot nyo. Kung ayaw nyo na pinanonood nyo, labas kayo, manood kayo ng ang dami nagpapatawa ngayon. Tama kayo ang mga vlogger na madides, ang tunay na nagbabalita. Kaya sino paniniwalaan? Kaya hindi sila paniniwalaan, di ba? Sasabihin nila, naglamierda lang si BP Sara, nagbakasyon.
Pinababalik pa nga. Nung naroon nga, pinababalik pa eh. Nung bumalik, sumakit lalo ulo nila. Alam niyo po, yan yung problema ng mga tanga eh. Maganda na maganda at naroon na si BP Sara sa ano. Tignan niyo ha. Maganda na maganda, pabor na sa kanila si BP Sara, naroon sa dahig. Gusto nila, bakit anong ginagawa mo dyan? Galit pa eh. Pinasusweldo ka ng tao. Nari ang ginagawa mo sa dahig. Puta, nung bumalik si BP Sara, inano nila, nataranta naman. Bakit? Eh, nagpa-endorse si Amy Marcos, nagpa-endorse si Camille Villar. Anak ng pupa, patalo na. Mananalo pa. Masakit ng ulo nyo pag narito si BP. Wala talaga kayong magagawa sa mga Duterte. Nanawagan kayo nun. Ha? Nanawagan kayo. Mag-resign ka na, BP Sara. Kung ano, daming sinasabi ng pamilya nyo. Pamilya, hindi kumikibo si BP Sara. Bakit hindi kumikibo si BP Sara? Bakit hindi siya kumikibo? Kasi, miyembro siya ng gabinete. Alam niya na yung makatiwalayan, hindi siya kumikibo. Bakit hindi siya kumikibo? Kasi miyembro siya ng gabinete. Sabi ng mga tao, yung mga pamilya mo, hindi mo mapigilan. Sino yung kumikibo sa pambabastos kay BP Sara? Sino yung nagwawala sa pangwawalang hiya nila kay BP Sara? Yung tatay at mga kapatid. Ngayon, anong binabanat nila? Kung hindi mo kayang pigilan mga kapatid mo sa pagbatikos, mag-resign ka na. Puta, nung nag-resign, kala nila tigil ng buuan nila. Doon sila narindi. Nung nag-resign si BP Sara, opposition na. Pwede na magsalita laban sa inyong amo. Yari yung amo nila. Bagsak ang pwede nang tumire. Di ba? Mga tangengot. Ngayon, sinasabi nyo naman, bumalik ka dito sa Pilipinas. Anong ginagawa mo sa hig? Nung bumalik, puta, inendorso si Amy, inendorso si Camille. Yari, ganun sila. Tulala kayo ngayon. Yan lang po ang ating topic. Pwede na kayo magtanong, pwede na po kayo magbigay na reaksyon.